Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Mga kaibigan, welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo ang Pagbubunyag. Patuloy po naming hangad na makasama kayo sa kabuuan ng ating gagawing napakahalagang pagtalakay sa pagkakataong ito. Ang paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos ay katutubong pananagutan po ng lahat ng tao na nilalang ng Panginoon Diyos. Ang suliranin sa kasalukuyan ay sa dami na ng nakatatag na relihiyon ngayon, ay bumangon ng iba't ibang maling paniniwala na may mga naniniwala pa nga na wala naman daw sa relihiyon ang ikaliligtas ng tao. Kahit daw saan kabilang ang tao na relihiyon o pangkati ng pananampalataya, basta ang mahalaga raw ay sincero ang tao sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos at yun ay tinatanggap na ng Panginoon Diyos ayon po sa kanila, kahit nasa ang relihiyon kabilang. Ano po kaya ang naging kamalian ng ibang nagre-relihiyon, mga nagsasagawa di umano ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos? Isa pang mahalagang tanong, ano po sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga relihiyon ng sanlibutan na nagsulputan sa kasalukuyan? Mga kaibigan, yan po ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Samantala, bago tayo magpatuloy, ay panoorin po muna natin at pakinggan ang pahayag ng isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo. Siya po'y isang dating Katoliko, si kapatid na Gary Caperal, mula po dyan sa lokal ng Valenzuela. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Narito po siya. Ako po nagmula sa isang debotong Katoliko. Dahil po ang aking ina, nung siya po'y dalaga pa, isa po siyang volunteer sa isang kumbento ng mga madre. Kaya yun po ang naisalin po sa amin bilang isang debotong Katoliko. Doon pa lang po sa pintuan po namin, meron na pong mga santo po kami. At ako po bilang isang Katoliko, lagi po akong may nakasuot na krus, na kwintas. Naitanong ko na po sa aking magulang yun. Bakit ang dami pong dinadalanginan? Bukod pa dun kay Panginoong Kristo, may Black Nazarene, may iba-ibang lahi po. Sa kay Mama Mary, Holy Mother of God, Our Lady of Fatima, Our Lady of Loreto. Ang sagot po na ay sila po ay tumutulong sa atin para ang ating mga panalangin ay marinig ng Diyos. Kumbinsido po ako doon. Kaya sinisika po namin na magpanata, magdeboto. Lagi ko pong kasama ang nanay ko. Pag piyesta po ng Quiapo, pumupunta po kami. Gumugugol po kami ng mahabang oras. Madaling araw pa lang, aalis na po kami ng bahay. Didiretso na kami ng Quiapo. Pipila po kami doon sa may pahalik at pagpupunas ng panyo. Ang paniniwala po namin noon ay kami po ay nakagagawa ng mabuti at bibigyan ng mga biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sumagi sa isip ko na magpapalit kami ng religion dahil kami po ay isang sarado at debotong Katoliko. At wala po akong pag-aalinlangan na tunay ang ginagawa kong paglilingkod sa Diyos. Dati po, wala po akong ka-idea sa Iglesia ni Cristo. Although nakikita ko po yung mga kapilya nila, pero wala po akong interest na pumasok po doon o magtanong o anuman. Nung ako po ay nasa third year, naging classmate ko po si Efraim Jojo de la Cruz Jr. Siya po ay isang mga awit sa lokal ng Nagkaisang Nayon. Minisyon niya po ako. Sinurprise niya po akong pumupuntahan sa aming bahay. Pinagbihis niya po ako. Sabi niya magpolo daw po ako. Pero nung time po na yon, hindi po ako sanay magpolo. Yung po pala, ang pupuntahan namin is yung pinakamalapit na kapilya sa aming lugar. Ito nga pong lokal ng Valenzuela. Nung ako'y papasok na po sa kapilya, nakita ko po ang kaibahan. At parang gusto ko na rin na malaman kung anong ba meron sa iglesia. Nung nagtuturo na, doon ko rin po nakita ang kaibahan. Biblia lang po talaga ang ginagamit.
Pagkatapos po ng pagsamba, parang na-curious po ako. Gusto ko pong malaman kung ano pa merong mga aral sa iglesia. Nung tinuturo na po sa doktrina at tungkol po sa mga santo, mga santa na dinadalanginan, ay tapos si Mama Mary, ay nasasaktan po ako nun dahil yun po ang aking nakabisnan. Na nakikita ko po ang kaibahan ng aral ng Iglesia Katolika at Iglesia ni Cristo. Naalala ko po tuloy ang tanong ko sa nanay ko po noon, kung bakit ang daming nating dinadasalan. Lahat yun, akala ko po noon, pati mga santo at santa. Pwede pong manalangin sa kanila at makatutulong na makarating ang aking panalangin sa ating Panginoong Diyos. Pero po sa Iglesia ni Cristo, nalaman ko na napakaliwanag na iisa lang po ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang Panginoong Jesucristo. Kung papaanong iisa lang ang tagapamagitan, nalaman ko rin po na iisa lang rin po ang Diyos. Walang iba kundi ang Ama. Nag-decide na po akong mag-iglesia dahil unang-una, nakilala ko po ang Ama. Nabautismuhan po ako noong March 1, 1997 sa lokal po ng Central. Hindi ko po malilimutan ang araw na yun dahil ako po'y isang ganap na pong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko po pinagsisisihan na ako'y Iglesia ni Cristo dahil po ako po ay nagkaroon ng karapatan na maglingkod sa ating Diyos at sa ating Panginoong Kristo at gayon din po karapatan na maligtas sa araw ng paghukom. Mga mahal na kaibigan, gaya po ng ating napakinggan sa pahayag ng aming kapatid na na-interview, ay binanggit niya nung siya Katoliko pa ay isa siyang maituturing na devoto sa itim na Nazareno. Pero dumating ang panahon nang siya ay magsuri sa Iglesia ni Cristo ay sa awa po ng Diyos ay nabuksan ang kanyang kaisipan, natutuhan niyang katotohanan ng itinuturo ng Biblia at niyakap niya ang pananampalataya, ang dalisay na pananampalataya na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, gaya po ng aming binanggit sa pasimula kanina, ay may mga nagtatanong po na bakit sa kabila raw ng pagdami ng mga relihiyon, may tuturing na maraming mga taong relihiyoso po sa kasalukuyan, pero ang kalagayan naman ng mundo ay hindi bumubuti. Saka naman daw bumibigat ang pamumuhay ng marami sa kasalukuyan. Pero alamin natin sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ano po ugat na dahilan? At bakit ang tao'y nasadlak sa kasamaan? Bakit ang mundo ay napasailalim ng sumpa ng Panginoon Diyos? Sino po dapat sisihin? Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng propetang si Isaias, 59, mga talatang 4 at 7. Walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nangagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan at sila'y nangagmamadaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Kawasakan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Mga kaibigan, marahil napansin naman ninyo, nilalaman ng talatang ito. Nasagot yung ating tanong. Kung meron mang dapat sisihin sa lahat ng kasamaang naghaharing ngayon at nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, ang tao rin . Kapagkat gaya nga po ng binanggit sa Biblia, kaya naghahari ang kasamaan sa mundo. Ang sabi po, ang tao'y nagsitiwala sa walang kabuluhan. Sila ang wika ay nangagsalita ng kasinungalingan. Kaya ang tinakbo ng kanilang mga paa, ang sabi ng Biblia, kasamaan at maging ang kanilang pag-iisip, mga pag-iisip ng kasamaan. Baka sabihin po ng iba ganito, ganyan naman ho larawan ng mundo ngayon, pero makikita ho natin, marami pa rin mga taong relihiyoso. Maraming mga taong nagsisikap na maisagawa nila ang marapat na paglilingkod sa Diyos. Pero napansin ba ninyo ang sabi ng Biblia? Ampunan ng Diyos sa mga taong ito na nagsasagawa ng pagrelihiyon, ang pinagtitiwalaan ng wika nila o ang pinagsasaligan ng kanilang mga paglilingkod,
mabigat tanggapin at masakit pakinggan eh. Pero ang sabi ng Biblia, kasinungalingan. O kaya yun ang dahilan, kaya talagang magpapatuloy po ang kasamaan sa mundo. Pero hindi lang po humangga sa pagsama ng mundo at sa takbo ng daigdig ngayon, hahangga lahat ng yan. Kundi merong ipinasya ang Diyos. Anong ipinasya ng Diyos sa mga taong oo nga't nagsasagawa di umano ng paglilingkod sa Kanya, pero nakasalig sa kasinungalingan, hindi sa katotohanan. At sino kaya ang nasa likod niyan? Pakinggan ninyo dito po sa sulat naman ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica, 2:10-12, ganito ang ating mababasa. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kaibigan, ang nasa likod po ng lahat ng uri ng pandaraya, kaya may mga taong mapapahamak, ang dyablo o si Satanas. Yan po ang sagot doon sa mga nagtatanong na, bakit daw sinasabi ng Iglesia ni Cristo sa aming mga pangangaral at pagtuturo na may mga tao maliligtas at may mapapahamak? Hindi raw ba sapat na may relihiyon na para ang tao'y maligtas ba? Hindi ho. Sa pagkatanda natin, kahit pa mga taong kung tawagan ni relihiyoso, pero ang sabi ng Biblia, ang pinili at pinaniwalaan ay kasinungalingan, hindi nila tinanggap ang katotohanan, mga kaibigan, tiyak po na ang tao ay parurusahan. Meron kayang tao na nandun sa kanyang matinding pagsisikap na magrelihiyon at maglingkod sa Diyos. Ang gusto niya, ihahanggal lang siya sa kapahamakan. Kaya nga po, nagre-relihiyon ang tao. Ang gusto ng tao ay makapagsagawa ng paglilingkod sa Diyos. Maging dapat siya sa Panginoon Diyos at maligtas. Pero, mga kaibigan, kahit pa gaano katagal ang tao sa kanyang relihiyon, maaaring doon na siya namulat, doon na siya, sabi nga, nagising, kasama ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kamag-anak, ng kanilang kanununuan, pero mag-ingat ho tayo, mga kaibigan. Talagang ang dyablo, hindi ho titigil sa pandaraya sa tao. Hindi yan naglilikat ng pandaraya. Gagamitin niya ang iba't ibang uri ng kaparaanan para ang taong mga maliligtas maisama niya ng dyablo sa kapahamakan. Kaya nga mag-ingat tayo, mga kaibigan, hindi lahat ng nangangaral dapat nating pakinggan. Baka wala tayong kamalay-malay, kasinungalingan pa lang ating naisasagawa, hindi ang katotohanan. Ang sabi ng Biblia, pagka nagkaganon, hahangga sila sa kapahamakan. Baka may magsabi ng ganito, hindi ho kami yan. Hindi ho kami yan. Hindi kami, ang ginagawa namin ay ayon sa katotohanan. Sumasamba nga kami. Kaya yan ang ating pagtuunan ng ating pansin sa ating pagtalakay ngayon, mga mahal naming mga televiewers, mga kaibigan. Itanong po natin sa Biblia, hindi sa ating opinion o kuro-kuro. Mga kaibigan, paano kaya nagagawa ng tao na palitan ng katotohanan ng kasinungalingan? Pakinggan ninyo dito po sa Roma 1:25 at 23. Pagtuturo pa rin ni Apostol Pablo. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Mga kaibigan, nasagot yung tanong natin. Paano nagagawa ng taong palitan, talikuran ng katotohanan, palitan ng kasinungalingan? Sa halip na ang Panginoon Diyos, ang sabi ng Apostol Pablo, na lumalang sa atin ang paglingkuran po ng tao. Tinilikuran po ng tao yun. Paano nila nagawang talikuran yun? Ang mga nilalang ang wika na may kamatayan, yun ang kanilang ipinalit sa Panginoon Diyos. Kaya dito, mga kaibigan, makapag-iisip tayo sa atin pong pagre-relihiyon, sa kinamulatan po nating iglesia o relihiyon. Baka ho wala tayong kamalay-malay. Diyan tayo nahuhulog sa ganyang uri ng pagsamba. Sa pagsamba po ba ninyo, may ginagamit po ba kayong mga imahen o mga larawan?
Na ang sabi ng Biblia, larawan ang wika ito ng mga taong may kamatayan, ng ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Hindi na po natin iisa-isahin yan. Alam po ninyo yan, mga kaibigan naming mga nanonood sa kasalukuyan. Alam po ba ninyo, mga mahal po naming mga kaibigan, kung ano ang tawag ng Panginoon Diyos sa mga larawang yan at yan bakit pagtalikod sa Panginoon Diyos pagka sinasamba yan? Pakinggan ninyo dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang 5. Ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. Kung sinubaybayan po ninyong mabuti itong mga talatang binasa natin, ay sunod-sunod yung salitang huwag. Madaling intindihin pagka sinabing huwag. Yun ay bawal. Sino pong nagbabawal? Ang Panginoon Diyos. Ano po ang kanyang ipinagbabawal? Yung pagkakaroon pa lang ng mga larawan. Hindi ho'y larawan ng magulang nating ikinukwadro natin, ng mga mahal sa buhay natin na minsan ay nasa pitaka pa natin. Yung larawan na pagkatapos gawin, yun ang niluluhuran, yun ang niyuyukuran. Ang katumbas po nun, mga kaibigan, tanggapin o hindi, hindi pagsamba. Paano ipinakita ng ating Panginoon Diyos noon pa na napakabigat ng pagkakasala na gawin ang pagsamba sa mga larawan na yan? Abay, sabi ng Biblia, yung kanyang sumpa aabot hanggang sa 4 na henerasyon. Ganun ho kabigat ang kasalanang nagagawa ng sino mang sumasamba sa mga larawan. Alam ninyo, yung mga pagano, kakitaan natin ng mga larawang ganyan na sinasamba nila, hindi na po katakatake. Sapagkat ang mga pagano, yung mga taong talagang hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Pero yung mga larawang yun ay makita natin sa mga taong kung magpakilalay mga Kristiyano, kung magpakilalay maka-apostol, o kung tawagin niya apostolika, napakabigato. Mga kaibigan, ipaaalaala po natin yung binanggit ni Apostol Pablo. Nasa gayong uri ba tayo ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos na sa halip na katotohanan ng pinagbabatayan, pinalitan pa ng kasinungalingan. Mga kaibigan, gaya nga po ng ating pinapaksa sa kasalukuyan, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon Diyos, hindi po kailanman mapapalitan. At hindi dapat palitan ng kasinungalingan. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, gaya nga po ng madalas niyong marinig sa amin sa programang ito, hindi po layunin ng Iglesia ni Cristo kailanman na makapanakit o makapanugat ng damdamin ng sinuman. Napakalinis po ng hangarin ng programang ito na maihayag ang katotohanan at mailantad namin ang kamalian ng ibang relihiyon para ang yakapin natin at tanggapin ay ang katotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Diyan lang po kayo, mga kaibigan, magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin sa pagkakatong ito ay tungkol sa mga taong nagsasagawa ng pagre-relihiyon, sasagawa ng paglilingkod at pagsamba sa Panginoon Diyos. Subalit, ang mabigat baka walang kamalay-malay ang iba, na sa halip na tanggapin at pagandapatin sila ng Diyos ay nagagawa pala nilang tuwirang talikuran ng Diyos. Na sa halip na parangalan at papurihan ng Diyos na lumikha, ay nagawa ng tao na bumaling sa iba o maibaling ang kanilang pagsamba sa mga nilalang, kung tawagin niya ng Biblia ay mga Diyos-Diyusan. Kaya ito ay nagbunga ng matinding galit ng Panginoon Diyos sa tao. Isipin po ninyo, mga kaibigan, ang Diyos na lumikha sa tao na umaasang siya'y paglilingkuran ng buong katapatan, pagkatapos ay sa mga larawan lamang na nilalang ng tao, ibinaling nung iba yung kanilang pagpurit, mga pagsamba at pagpapasalamat. Hindi po katakataka, mga kaibigan, na ang mundong ito napasa ilalim po ng sumpa ng Diyos.
Ang totoo, alam po ng Iglesia Katolika, ng kanilang autoridad, alam din ng mga kaanib ng Iglesia Katolika na napakasama, napakabigat ng kasalanan na pagsamba sa mga larawan. Ang katunayan, hanggang ngayon po, itinatanggi nila, hindi raw sila sumasamba. Pero, kayo na po ang magpasya. Yung sinasabi nilang hindi sila sumasamba, yung kanilang aksyon, nagpapatunay na kanilang sinasamba mga larawan. Mga kaibigan, bakit po kayo isang aral na kasinungalingan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Pakinggan ninyo dito po sa Jeremias 10:14 hanggang 15. Ganito ang sagot sa atin ng banal na kasulatan. Sa harapan niya, ang bawat tao'y mistulang mangmang, malalagay sa kahihiyan bawat panday. Sapagkat ang mga likha niyang Diyos-Diyusan ay di totoo, walang buhay. Ang mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan at karimari-marim. Wawasakin silang lahat ni Yahweh. Mga kaibigan, narinig po ninyo ang pahayag ng Biblia. Ang mga Diyos-Diyusan ang wika ay hindi totoo. Kaya nga, Diyos-Diyusan Hindi tunay na Diyos. Ang sabi ng Biblia, sila'y walang buhay, sila'y walang kabuluhan. Kaya ang gumagawa nito at ang sumasamba rito, ang tawag ng Biblia ay mga hangal. Bakit po ang mga nagsasagawa ng pagsamba na gumagamit ng mga larawan na tinatawag ng Biblia, Diyos-Diyusan ay itinuturing po ng Biblia na hangal? Bakit kahangalan? Sa ibang talata ay bulag. Sila ay mangmang. Kung magpakilala ang mga taong ito ay mga marurunong. Pakinggan ninyo ang sagot ni Apostol Pablo sa katanungan na yan. Dito po sa Roma 1:21 at 23, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Mga kaibigan, gaya nga ng narinig ninyong pahayag ni Apostol Pablo, may mga taong, sabihin na natin, kilala nila Diyos. Pag tinanong mo, sino Diyos? Sabihin sa iyo sagot. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, siya'y hindi nila pinasalamatan ni pinarangalan man. Bakit? Pinalitan nila yung katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan. Sa ano sila bumaling? Sa halip na ang kanilang pagsamba at paglilingkod ay kanilang iukol mismo sa ating Panginoon Diyos. Sa mga larawan ng wika ng tao na nasisira, larawan ng tao na may kasamang ibon, na may hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Yan ang atin nakikita. Hindi lang po sa mga pagano, kundi maging sa mga nagpapakilalang Kristiyano. Yung mga nagtataguyod ng Budismo at iba't ibang mga relihiyon na may mga larawang ginagamit sa kanilang pagsamba, lalo na nga sa Iglesia Katolika Romana, ay napakaraming mga larawan, mga imahen, mga ribulto ng kanilang kinikilalang mga santo. Ang sabi ng Biblia, silang mga nagmamarunong, lumitaw na mga mangmang. Mga kaibigan, gaya nga po ng aming paulit-ulit na sinasabi sa ganitong mga programa, hindi pa po huli ang lahat. May pagkakataon pa para magawa natin ang tama at marapat na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ayaw nating tayo humangga sa parusa lang ng Diyos. Gaya nga ng binasa natin kanina sa Biblia, yang lahat ng mga nangyayari ngayon sa daigdig ay bunga ng galit. Yan ay sumpa ng Diyos sa tao. Ano maging wakas ng mga taong masasama? Kasama dyan ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at ang lahat ng nasa maling relihiyon. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 21:8, ganito ang pahayag ng Biblia. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Mga kaibigan, napakabigat ng maging wakas ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasama ng lahat ng mga taong masasama, hindi sila maliligtas,
kundi ang hantungan nila ay walang hanggang kapahamakan, kaparusahan sa naglalagablab na apoy at asupre pagdating ng araw ng paghukom. Kaya mga kaibigan, yung sinasabi ng iba na huwag na lang pansinin yung kanilang isinasagawang pagrelihiyon, kumbaga wala na lang daw pansinan. Ituro na lang daw namin yung doktrin ng aming itinataguyod. Huwag na raw banggitin yung iba. Sabi, mga kaibigan, ang nakataya po rito ay pagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Napakabigat pagka ang tao ay namalagi sa maling relihiyon. Sipin po niyo mga kaibigan, sumasamba na eh. Paraan na lang ng pagsambang itatama. Naglilingkod na eh. Paraan na lang ng paglilingkod ng itatama sapagkat pagka namalagi sa aral na kasinungalingan, mga kaibigan, tanggapin o hindi tanggapin, mapapahamak pagdating ng araw ng paghukom. Kaya ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa kanilang pangunguna sa buong iglesia, saan man makarating, ito ay pinagdidiinan. Kailangan magawa ng tao ang tamang paraan at ang tunay na pagsamba para magawa ang paglilingkod sa Diyos na magbubunga ng kaligtasan. Paano nga po ba, ayon sa pagtuturo mismo ng ating Panginoong Kristo, ang tunay at marapat na pagsamba sa Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo dito po sa Ebanghelyo alinsunod kay Apostol Juan sa 4:23 hanggang 24, ganito ang ating mababasa. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kaibigan, ito po ang napakahalagang dapat na magawa ng tao. Gaya nga ng ating paksa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay hindi po mapapalitan. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto, kaya tama, sabi ng Biblia, marapat sambahin ng Ama. Sambahin siya sa Espiritu. Paano ang pagsamba sa Panginoon Diyos sa Espiritu? Sa Mateo 6:9, ang sabi ron, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang sasambahin sa Panginoon Diyos ay ang kanyang pangalan, hindi po larawan. Wala pong larawan ng tunay na Diyos sapagkat siya Espiritu. Alin naman po ang tinutukoy na katotohanan. Ang katotohanan batay sa Juan 17:17 ay ang mga salita ng Diyos, ang kanyang kalooban. Kaya paano matutupad yon? Nasambahin ang Panginoon Diyos sa katotohanan o sa kanyang kalooban. Sa Mateo 6:10, dumating nawa kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kaya ang pagsamba sa Panginoon Diyos, sa katotohanan, mga kaibigan, dapat sundin, dapat gawin, tuparin ang kalooban ng Ama. Nakalulungkot. Yung katotohanan yan, mga kaibigan, mabigat tanggapin. Yan ang nagawang palitan ng Iglesia Katolika Romana. Yan ang kanilang tinalikuran. Ang Diyos na Espiritu sa kalagayan na walang larawan, ay pinalitan ng Iglesia Katolika ng iba't ibang uri ng mga larawan ng mga nilalang ng kanilang kinikilalang di umano'y mga santo. Pero gaya nga po ng madalas naming binabanggit sa programang ito, mga kaibigan, bagamat tapos na ang pasya ng Diyos sa lahat ng nasa maling paraan ng pagrelihiyon, sila'y mapapahamak, pero nasa atin pa po ang lahat ng pagkakataon para magbago, para ituwid ang naging pagkakamali natin. Hanapin natin ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia. Sundin natin ito. Katulad ng napakarami ng umanib sa Iglesia ni Cristo, ang marami naman po sa amin ay galing din sa relihiyong yan. Galing din sa iba't ibang pangkati ng relihiyon, pero kinaawaan ng Panginoon Diyos. Nang buksan nila ang kanilang puso, nagsuri silang mabuti, hindi sila pumayag na manatili sa maling paraan ng pagrelihiyon. Ngayon ay kasama namin na naglilingkod sa loob ng tunay na iglesia at buong giting na itinataguyod ang pagsunod sa lahat ng mga aral ng Diyos. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.